Yung nakaraan na araw ay doon ako sa EDSA Shrine, nag-vlog po ako doon. Ang hindi po natin alam na tayo mga nanonood sa mga television, tayo ng mga mahihirap at lalo na yung mga lalayo ng mga lugar na nanonood sa television sa mga probinsya, lalo na sa Kabindanawan at dyan sa Kabisayaan. Yung mga mainstream media ay lalo na GMA, nakita nyo man sa vlog ko, nandyan ang GMA reporter at yung TV at TV5 doon sa EDSA. Hindi siya sasalita ng ganun kasi investigation pa nga yan. Yun siya. Yan siya. Hindi kami papayag. So hindi po magsisinungaling po tayo dahil nag-update po ako doon at nag-vlog ako, hindi ako naka-live dahil wala po akong load na malaki-laki. Kaya dahil sa isang tayo YouTuber at isa po tayong vlogger na sa social media, ay para din paabot natin ang tamang balita at tamang nangyayari sa ating bansa at tama sa ating naririnig at sa ating mga mata na nakikita. Doon sa may EDSA Shrine, anong update at mga mainstream media, GMA, TV5, UNTV at nandun rin mga YouTuber doon sa EDSA Shrine. Hindi pa gaano ang tao na marami dahil banda mga alauna o alas 12 nandun ako sa mga oras na yon mula ko dito sa Pasig. So pag vlog ko doon, pag update ko, doon ako dumaan sa kabila patungo doon sa EDSA Shrine. Bulalas ko doon ang mga nag-update ng mga mainstream media, GMA, TV5, UNTV, ay ang mga report nila at mga details ay puro mali. Ako nakasaksi, kaya nga sa mga nakaraan at sunod ngayon na mga araw at kahapon sang araw ay paunti-unti ang mga mainstream media na dumadalaw doon para mag-update sa kanilang balita sa 24 oras, sa mga headlines nila sa kanilang TV station. Dahil tayo mga Pilipino, million Filipinos in over the Philippines at sa ibang bansa na mga OFW, alam nyo ba, tayo nanonood sa television ay kulang po ang mga balita at kulang madetalye at minsan hindi tugma-tugma ang mga report at mga details na binibigay sa mga services ng Pilipino sa malalayo na, lalo na sa malalayong lugar sa mga Mindanao at sa Kabisayaan at sa ibang bansa. Ang tao na walang alam, na hindi nila nakikita at hindi nasasaksihan ang nangyayari sa personal na report ng mga mainstream media ay kulang-kulang na mga report. Ako mismo nakasaksi. Hindi itong paninira po, totoo po, ako mismo nakasaksi sa pag-vlog ko doon sa EDSA Shrine. Kaya pala ang mga tao ay hindi kumikilos at hindi naniniwala dahil bawat isa sa atin ay may kanyang-kanyang opinion at kanyang-kanyang isip. Pero ang masasabi ko lang po, ako mismo, ako nakasaksi, ako nga vlogger, YouTuber, kahit mababa aking subscriber, hindi ako nagpapataas ng subscriber. Ako, nakampi ako sa mahihirap, kaya mahirap din ako. Dahil nga rin sa mga nangyayari sa atin. Tayo ng mga mahirap, ang iba nakikipanood lang sa television, nakikirinig lang sa mga radyo. So ano ba mga report, ano ba mga balita na naririnig natin sa ating tenga, sa ating nakikita, sa ating mata, kung ano ba ang totoong nangyayari. Dahil nga sa makabagong panahon, marami na rin ang mga vlogger dahil sa YouTube at sa Facebook page at Facebook account na na-update na mga vlogger. Pasalamat din tayo na may mga vlogger na nakakasaksi at nakakakita sa mga lihim na mga report ng mainstream media. Totoo po yan, hindi ako nagsinungaling. Nandun mismo ako sa EDSA Shrine, nakasaksi ako. Ating kwento dito sa Pasig, dito sa Ilog Pasig, dahil dito ako nag-update
dahil tahimik. At maraming salamat sa inyo lahat sa panonood. At hindi po tayo na nagpasikat dahil tayo mahirap lang din. At matamas nga ako subscriber o hindi, okay lang po din yan sa akin. Dahil naghahanap buhay ako ng marangal. So tayo, ng mga Pilipino, tayo ng mga mahihirap, ay habang buhay na lang ba tayo maging mahirap? Habang buhay na lang ba tayo hindi tayo asinso? Habang buhay na ba tayo dukha? Ang tanong ko, habang buhay na ba tayo magdildil ng asin? Hindi ba tayo magsumikap? Hindi ba tayo makikita na makiisa? Oo, ang Pilipino ang luklok sa isang leader, ang Pilipino rin ang magpapaalis sa isang leader. Hindi tayo naghihimok. Kinukwento lang yan kung saan tayo papanig. Magmatsyang na lang ba tayo? O wala tayong nagagawa? O ganyan na lang ba tayo habang buhay? Na inuuto-uto ng mga politiko at negosyante? Wala ba tayong nagagawa? Mabuti pa nga PWD, maputol ang paa, mupunta ng makipaglaban lang para tayo lahat ay makikinabang. Dahil demokrasya po tayo, malaya po ang ating pamamahayag na bawat mga Pilipino, mahirap man o mayayaman, mga dukha man, mga walang pinag-aralan o may pinag-aralan, lahat tayo ay may karapatan magpaliwanag at magkwento sa ating saloobin. So maraming salamat po sa inyo. So ito ating intro sa ating Facebook page at ito ating intro sa ating YouTube channel, Bariis Verba Crucis Vlog. Good morning po sa ating lahat. Nandito tayo sa Pasig. So good morning po sa mga ating mga subscriber dito sa ating YouTube channel at dito sa ating Facebook page. So maraming salamat po sa inyo sa mga bagong subscriber sa ating YouTube channel, Bariis Verba Crucis Vlog, at ang ating Facebook page, Bariis Verba Crucis Vlog. Maraming salamat sa inyo mga bagong followers sa ating Facebook page. Sa ngayon, sa kaganapan po sa ating bansa, ay mahalaga po ito natin na tayo mga Pilipino dito sa ating bansa ay natingnan po ang mga bawat mga nangyayari sa atin kapaligiran, lalo na sa Itza Shrine. Yung nakaraan na araw ay doon ako sa Itza Shrine, nag-vlog po ako doon. Ang hindi po natin alam na tayo mga nanonood sa mga television, tayo ng mga mahihirap at lalo na yung malalayo ng mga lugar na nanonood sa television sa mga probinsya, lalo na sa Kabindanawan at dyan sa Kabisayaan. Yung mga mainstream media ay lalo na GMA, kaya nakita nyo man sa vlog ko, nandyan ang GMA reporter at yung TV at TV5 doon sa EDSA. So hindi po magsisinungaling po tayo dahil nag-update po ako doon at nag-vlog ako, hindi ako naka-live dahil wala po akong load na malaki-laki. Kaya dahil sa isang tayo YouTuber at isa po tayong vlogger na sa social media, ay para din paabot natin ang tamang balita at tamang nangyayari sa ating bansa at tama sa ating naririnig at sa ating mga mata na nakikita. Doon sa may Itza Shrine, anong update at mga Mr. Media, GMA, TV5, UNTV at nandun rin mga YouTuber doon sa Itza Shrine. Hindi pa gaano ang tao na marami dahil banda mga alauna o alas 12 nandun ako sa mga oras na yon mula ko dito sa Pasig. So pag vlog ko doon, pag update ko, doon ako dumaan sa kabila patungo doon sa Itza Shrine. Bulalas ko doon ang mga nag-update ng mga Mr. Media, GMA, TV5, UNTV ay ang mga report nila at mga details ay puro mali. UNTV dito, so yun po ay may tagpagsalita. Marami rin din tao na dito nakapalibot at patautay. So yun po ay
At mayroon po doon tagpagsalita ng UNTV na dapat hindi siya sasalita ng ganun. Kasi investigation pa nga yan. Yun siya. Yun ba ang pag-iganti ninyo kaya kayo bumabago? Yan siya. Hindi kami papayag na pabalik muli. Yan siya. Magsasalita na yun. Ako nakasaksi. Kaya nga sa mga nakaraan at sunod ngayon na mga araw at kahapon sang araw ay paunti-unti ang mga mainstream media na dumadalaw doon para mag-update sa kanilang balita sa 24 oras, sa mga headlines nila sa kanilang TV station. Dahil tayo mga Pilipino, million Filipinos in over the Philippines at sa ibang bansa na mga OFW, alam nyo ba, tayo nanonood sa television ay kulang po ang mga balita at kulang madetalye at minsan hindi tugma-tugma ang mga report at mga details na binibigay sa mga services ng Pilipino sa malalayo na, lalo na sa malalayong lugar sa mga Mindanao at sa Kabisayaan at sa ibang bansa. Ang tao na walang alam, na hindi nila nakikita at hindi nasasaksihan ang nangyayari sa personal na report ng mga mainstream media ay kulang-kulang na mga report. Ako mismo nakasaksi. Hindi itong paninira po. Totoo po, ako mismo nakasaksi sa pag-vlog ko dun sa EDSA Shrine. Kaya pala ang mga tao ay hindi kumikilos at hindi naniniwala dahil bawat isa sa atin ay may kanyang-kanyang opinion at kanyang-kanyang isip. Pero ang masasabi ko lang po, ako mismo, ako nakasaksi, ako nga vlogger, YouTuber, kahit mababa aking subscriber, hindi ako nagpapataas ng subscriber. Nakampi ako sa mahihirap, kaya mahirap din ako dahil nga rin sa mga nangyayari sa atin. Tayo ng mga mahirap, ang iba nakikipanood lang sa television, nakikirinig lang sa mga radyo. So ano ba ang mga report, ano ba ang mga balita na naririnig natin sa ating tenga, sa ating nakikita sa ating mata, kung ano ba ang totoong nangyayari. Dahil nga sa makabagong panahon, marami na rin ang mga vlogger dahil sa YouTube at sa Facebook page at Facebook account na na-update na mga vlogger. Pasalamat din tayo na may mga vlogger na nakakasaksi at nakakakita sa mga lihim na mga report ng mainstream media. Totoo po yan, hindi ako nagsisinungaling. Nandun mismo ako sa EDSA. Ito po ay nakalocated po ito sa EDSA Shrine sa Ortigas. Kung sisintro po ito ng Ortigas sa EDSA. Yan po ang flyover, Skyway yan o. Ayan ang simbahan. Sa EDSA Shrine nakasaksi ako. Hindi paninira po sa akin. Ang dapat lang po sa atin, dahil yung mga wala rin mga radyo at wala mga television katulad sa Mindanao, sa ibang bansa at sa Kabisayaan, ang iba hindi nakapanood sa television, ang iba ay nakaparinig lang sa mga radyo at ibabalita ng mga radyo announcer at mga field reporter at mga reporter sa television. Hindi tugma-tugma ang report, hindi tugma-tugma ang standing report nila. Kay ngayon ko lang nalaman na niloloko ang matao nanonood sa television. Niloloko, inuutok. Maling-mali yan mga report. Imbes i-complete details, i-complete ang detalye kung anong binibitawan ng matataas na antas ng mga posisyon ng gobyerno, katulad sa presidente or vice president na nilabas ng vice president. Dapat yun ang i-complete details sa unang bulalas ng report ng mga reporter at sa mga headline or 24 hours o kung ano bang mga headlines dyan sa, sa television, sa mainstream media, para yung manonood ay mag-isip ng mabuti at nakakarinig, mag-isip ng mabuti kung ano ang nangyayari.
kung ano ang katotohanan, kung ano ang dapat gawin ng bawat Pilipino. Kasi tayo na mga Pilipino ang nagboto sa isang leadership sa ating bansa. Tayo rin ang magpapalaya sa leadership ng ating bansa, tayo mga Pilipino. Dahil sa pamamagitan na noon ng panahon ng Rehimen Marcos, ang tatay niya, si Senior President Marcos, tao lang din ang nagpatalsik sa kanya. Dahil galit na ang tao at pumunta sa EDSA. Kaya makasaysayan ang EDSA Shrine na dumami ang tao dyan. Kaya binansagan ang EDSA na EDSA People's Power. Yan po ang katotohanan. Kaya panay lagi nandyan sa EDSA dahil dyan inalahad ang mga saloobin ng mga Pilipinong mahihirap. Kaya lalo tayo rin naghirap dahil nga sa mga lihim na mga ugnayan ng mga politiko at mga lalaking negosyante. Ngayon lang yun nalaman dahil bawat mga politiko ay may ugnayan sa mga negosyante. Kasi kung hindi sila magninegosyo kung wala ang politiko, dahil kumakapit rin ng mga negosyante sa mga politiko. Totoo po yan. Paano ka magnegosyante kung walang politiko dyan na humahawak sa isang negosyante o nag-i-invest sa mga lugar o sa mga probinsya o sa mga syudad? Kaya hindi pagkailan at tumaas ang mga bilihin dahil nananamantala rin ang mga nasa posisyon. Kaya ang nangyayari, nagmamahal ang mga bilihin. Noon hindi gaano kamahal dahil sa ang gusto natin ng mga politiko ay magsugapa sa tubo o sa kinikita nila sa mga negosyante. Ang negosyante hindi nagpapatalot, pataas ng pataas sa kanilang bilihin, kanilang produkto. Kaya tayo mga Pilipino ang mahirap, kaunti lang ang kinikita sa araw-araw, 700 minimum o 300 minimum, kulang na kulang. Dahil napagtaas ng mga bilihin sa ating bansa. Napagsaliksik ko doon sa may ibang bansa, hindi naman gaano kataas ang kanilang bilihin. Dito lang sa ating bansa na bigla agad tumataas ang ating mga bilihin, lahat ng mga bilihin, lalo na ang bigas na binitawan noon ng kampanya na 20 pesos ang kilo. Hindi po papayag ang mga negosyante na ganyan ang presyo, dahil ang nagpapatakbo sa mga negosyante ay ang mga politiko din. Tutandaan nyo po yan, kung walang politiko, hindi gaano kataas ang mga bilihin. So matotal, kung hindi nagsasamantalang politiko, hindi tataas ang mga bilihin natin. Dapat noon hanggang ngayon, hindi gaano aarangkada ang ating mga bilihin sa mga merkado o sa mga market. Ganun po nangyayari. Suga pa sa pira ang mga politiko at mga negosyante. Ang nangyayari, ang mga mahihirap ang kawawa na walang kakayahan bumili ng mga ganito. Minsan sa isang araw, 2 kain lang, sa umaga, kape lang, tinapay. Yan po ang katotohanan na nangyayari sa ating bansa. Kung wala po ang mga vlogger, walang YouTuber, hindi po ma-update at hindi maisasiwalat ang mga katotohanan na nangyayari sa ating bansa. Oo, hindi po kami nagpapataas ng followers. Nasa sa inyo na lang kayo kung mag-subscribe kayo o hindi. Basta importante ay naririnig ninyo at nakikita sa paligid. At hindi lang ako nag-obserbar, tayo rin ng mga mahirap. Kahit hindi kayo vlogger, na-obserbar ka na. Na-obserbar mo na kung ano nangyayari. Ganun po yan. Dahil sa sagwapa, sa tubo, sa sagwapa, sa pira. Ang mga gusto ang yumaman na nasa posisyon at mga negosyante na mayaman gusto magpayaman na magpayaman. Ang mga mahirap lalong nalulugmok sa kahirapan. Dahil ang mga obrero, tayo ng mga mahirap ang nagpapakahirap. Lang kung wala ang mga vlogger, walang mga YouTuber, missing po tayo dahil
Uto-uto lang tayo ng mga Mr. Media. Binibilog ang ating isip na yun po ang report namin, yan po ang isa-isip natin na yun po ang katotohanan na report namin sa aming TV station. Yun po ang nangyayari noon hanggang ngayon. Dahil kung hindi nila gawin yan, hindi aangat ang kanilang television, kanilang stasyonan, kanilang radyo, hindi sisikat ng sisikat. Dahil kung mag-report sila ng katotohanan. Dahil hindi sila pag-uusapan ng taong bayan at mga foreigner nasa iyong bansa. Di ba? Dahil diyan rin sila kumikita dahil maraming nag-i-invest sa kanilang TV station at maraming sa kanila na nagpupundo sa kanilang TV station. Ngayon lang yun nalaman, ano? Sus, kami hindi kami naka-position sa mga TV station, mga vlogger lang kami. Maralita katulad sa atin, mga mahirap tayo na ang mga tao lang din. Pero mas bitaha na kami nakakaalam sa mga nangyayari sa ating paligid, sa ating bansa. Para din kayo ay mayroon din kayong nalalaman. Hindi nagiging missing ang ating kaisipan at ang ating mga balita kung ano ang katotohanan. Kasi ako nakasaksi na ako doon sa shrine ng mga reporter na nandoon. Panoorin nyo doon sa aking vlog. Mayroong lumabas na TV station ng GMA. Tapos yung isang babae doon si Ginyaw Yaw, mali-mali ang kanilang nire-report at inalalabas sa Mr. Media. Ang iba minsan kung hindi na, halimbawa nagkakaroon siya ng mali na mga report or detalye, pinuputol po nila yon kasi ini-edit po. Katulad din sa atin, nag-i-edit po, pero hindi natin pinuputol ang mga katotohanan ng mga balita or mga katotohanan na nakikita natin sa mga video or sa detalye. Ang kailangan, yun ang ating ipapakita. Ganun po ang nangyayari sa kalakaran natin ngayon, lalo ngayon sa mga bagong henerasyon. Kaya mga Pilipino ay hindi nagkakaisa ang iba. Kaya magkaisa po tayo dahil tayo ang makikinabang sa oras ng mga ganitong problema. Dahil mahal ang bilihin. Katulad panahon ni Duterte, hindi gaano kataas ang presyo. Ngayon biglang umangat agad, umarangkada, ilang iglap lang, kisap mata lang, taas agad ang mga bilihin. Yun ang hindi ka magtataka na kisap mata lang, biglang taas agad ang bilihin. Dahil maraming mga hokus-pokus. Hindi lang natin ipopoint dyan na maraming mga nangyayari sa ating paligid, sa mga politiko at sa pamamagitan ng mga negosyante. Ang nagiging kawawa tayo mga mahihirap dahil wala tayong kapasidad na bumili dahil wala tayong pera. Maliit lang mga sahod natin, maliit lang natin kinikita sa araw-araw. Katulad na nagtatrabaho lang ng empleyo sa mga factory, sa mga opisina, maliliit lang kinikita nila, lalo kung baguhan lang, gutom ang aabutin, walang pagkain. Ang iba nagkakanda utang-utang. Oo, babayaran na nila yan kung magsuldo na. Wala na silang sweldo dahil babayad sila sa utang. Ganon po ang sistema nangyayari sa ating bansa. Kaya ang solusyon kasi yan, ipatupad talaga ang noon pa na magkaroon ng panibagong saligang batas ng ating bansa na patas, walang pinipili, mayaman man o mahirap, lahat tayo makikinabang. Importante kasi yan na tayo lahat ay makikinabang, hindi ilang tao lang o isang politiko lang o ilang tao lang, ilang pamilya lang ang makikinabang, kundi lahat mga Pilipino ay makikinabang sa pagbabago. Dahil importante yan, lalo na ang iba, may mga pamilya rin, may mga kapansanan, mga PWD, o matatanda, mga senior citizen, at ang iba talaga mahirap na mahirap, lalo kung hindi nakapag-aral, ay kawawa ang kalagayan ng bawat pamilya.
totoo po yan kasi nasa charity vlogger po din ako. Kaya ako rin nagsasalita ng ganito. Dahil kailangan rin natin marinig at malaman ang katotohanan. Kasi ako mismo nakasaksi na mga report. Oo. Dahil nga natatakot sila dahil may gobyerno na humahawak sa ating bansa. Huwag tayong matakot. Kung ano ang katotohanan, yan ang i-report natin sa television at sa mga radyo. Para mga tao, lalo na sa malalayong mga lugar, Mindanao, Visayas, sa mga abroad, malalaman nila ang katotohanan na kwento at nangyayari at nakikita natin sa mata na yun ang katotohanan. Hindi po tayo nakampi sa Duterte, hindi po nakampi sa Marcos. Ang kinakampihan ko po yung tayo na mamahihirap. Dahil naawa ako kaya nagde-deliver ako ng tuyo. Apektado rin ako sa pagmahal ng mga bilihin. Bakit nagkaganyan? Kisap mata lang, tumaas ang bilihin. Ng panahon ng unang presidente, hindi naman ganyan. Bakit ngayon biglang kisap mata lang? Agad harangkada ang mga bilihin. Dahil niluluko tayo. Nasabi na worldwide ang pagtaas ng mga bilihin. Hindi po. Mali po yan. Dito lang sa ating bansa ang tumaas agad ng mga bilihin. Dahil nagpabaya rin ng bawat ahensya sa atin. Yung pong katotohanan. Kung walang vlogger, inaasahan lang ng mga tao sa television, sa GMA, sa TV5, 20TV, ABS-CBN, sa DZRH, iba pa din ng mga radyo, estasyonan sa buong Pilipinas. Kung ilang ang babasihan ng mga tao, kawawa tayo. Mangyayari yan, tatagal ang alboroto ng mga tao dahil nga walang lumalabas na katotohanan ng kwento. Katulad nung panahon ng Marcos, ang tatay niya, tumagal yun ng ilang buwan na saka pa na umalis ang tatay niya. Dahil ang nangyayari kasi sa mainstream media, tinatakpan kung ano nangyayari sa atin. Tinatakpan ng mga report, mga kulang. Kaya ako mismo nakasaksi. Bakit ako magsinungaling? Tinatakpan ang katotohanan. Dapat katotohanan nire-report natin para yung mga tao ay yan palang ang nangyayari sa atin. Ay yan pala. Bakit kaya nagkaganyan? O di magtatanong mga tao at mag-iisip kung ali ang tama, kung ali ang mali. Kaya nga, mas bita sa atin na nagkaroon ng YouTube at nagkaroon ng Facebook page at ang TikTok. Kaya kung wala yan na mga platform na yan, ng mga social media sa ating mundo, ay kawawa tayo na mga hindi nakakaalam sa mga balita at hindi nakakarating ang mga balita sa mga sulukan ng mga probinsya, Mindanao, sa mga bundok-bundok o sa mga ibang bansa ng mga OFW. Kawawa kung walang nakakarating na mga balita papunta sa bawat isa sa atin. Kawawa tayo. Missing. Parang nagtatakpan ang katotohanan. Di ba? Pasalamat tayo mayroong platform ngayon ng YouTube channel at ang Facebook page at ang TikTok. Kung wala, kawawa tayo nito. Hindi kami gagawa ng account para magkwento ng katotohanan dito sa social media. Dahil ang aking pagkukwento dito para sa atin yan, lahat tayo magkikinabang Hindi man lang ilang mga Pilipino magkikinabang, buong Pilipinas magkikinabang yan. Kaya nagsasakripisyo kami pagbabalita o pagkukwento, pag-report at pag-ano sa inyo. Dahil mahirap din ako, mahirap din ang pamilya, hindi kami mayaman, mahirap lang kami. Magtitiis ba ako pag-deliver ng tuyo kung may milyonaryo kami, mayaman kami? Mahirap lang din kami.
Meron akong malasakit sa atin na tayo ng mga mahihirap, lalo sa mga squatter, sa mga barangay, sa mga village. Meron akong puso na nagmamalasakit na tayo ay makaalam na kung ano nangyayari. Huwag tayo magtawanan dahil hindi pwede tawanan ng mga ganyan nangyayari sa atin. Iba ito ang nangyayari natin, hindi ito for content, katotohanan po ito. Dito ako nag-update dahil matahimik at maklaro ang aking pagkwento at pag-release ng kwento na binabalita ay katotohanan po yan. Hindi po yan bias, hindi po yan nag-ano tayo na nagkukwento para tumaas na aking subscriber, para tumaas na aking viewers. Hindi po yan, kundi mayroon po kong awa dahil ako ay nagkakahirap-hirap na rin sa pagtitinda, pagdi-deliver. Dahil ako ay nakikita ko yung mga mamamalimos dyan, kapwa natin may hirap, nagsasakripisyo sa pagtaas agad ng mga bilihin na maliliit lang mga sweldo sa mga minimum. Kawawa tayo. Tayo ang mga mahirap ang kawawa nito. Tayo na iipit. Tayo ang nagiging wala na. Hindi na tayo mangarap maghimaman. Basta ang pangarapin na lang ng mga mahirap na katulad sa atin ay kumain lang ng isang araw na 3 bisis. Pero hindi na nagagawa natin na kumain ng 3 bisis sa isang araw dahil mahal ang mga bilihin. Kaya yun ang katotohanan. Dahil nga sa mga walang humpay na pagtaas ng mga bilihin, may konektado sa mga politiko na mga gahaman sa tubo, gahaman sa sila ang yayaman, wala silang pakialam sa mga katulad sa atin mahihirap. Bahala kayo dyan mamatay sa gutom, basta kami ang yayaman, kami maging hari sa mga lugar o sa mga probinsya, kami magiging hari, kami maging mayaman, kaming titingalain ninyo dahil kami ang mayaman. Dahil yumayaman sila sa tubo, sa mga negosyante, sa mga tip na mula sa mga negosyante. Kaya tumataas mga bilihin. Dahil ang mga negosyante na mga gahamar sa tubo, hindi nagpapatalo dahil marami silang pinapasuldo ng empleyo sa kanilang kumpanya or sa kanilang mga tindahan or sa kanilang mga factory. Yun ang katotohanan. Kaya hindi siya nagpapatalo. O papadingan sila ng mga politiko, papading rin sila sa mga namimili dahil pataas ng pataas ang bilihin. Yan ang totoo, yan ang sistema. Kaya ang kawawa yung maliliit ang sweldo. Tayo ng employee sa kanilang factory, maliit lang ating kinikita sa kanilang factory, at bumili tayo ang ating kinikita sa isang araw o isang kinsinas, biglang mauubos agad pamimili lang sa mga palengke o sa mga market. Ubos agad nating sweldo sa kinsinas o sa isang buwan. Wala agad, ubos agad. Dahil mambayad ng utang. Bibili ka ng bigas, bibili ka ng ulam, bibili ka ng mga kung anong mga ano diyan na para sa pangkusina. Ubos agad. Hindi na ka makabili ng panty, hindi ka na makabili ng brief, hindi ka na makabili ng t-shirt or surpan dahil doon napunta yung ating sweldo, doon napunta sa pagkain lang dahil sa sobrang mahal ng bilihin. Hindi na nakakasibing ang mga nang-empleyo or mga pamilya, hindi na nakakaipon dahil doon na napupunta sa pagkain. Kaya ang iba rin tirada ng mga mautak, tinitipid nila ang pagkain, lalo na tuyo lang binibili, ang ulam, itlog, okay na. Dahil sa sobrang mahal ang bilihin. Dahil sa kagagawa ng mga politiko rin. Dahil sa gahaman sa tubo. Ganon po ang nangyayari. No, ngayon, totoo po yan. Hindi po ako nagpapano nga sumikat ako sa social media. Tama na sa akin, mamonetize ako sa YouTube. Na makatulong din ako sa aming organisasyon na sa senior citizen, PWD at mahirap pamilya at mga disaster at makapag-aral ng mga tutulungan namin sa college, scholarship. Sapat na po sa akin, hindi ako sumikat.
Basta importante, mamonetize ako, makasahod ako sa YouTube. Yan ang mahalaga na makatulong kami kay kung aking kikinikita, maliit lang din, hindi man malaki. Oo. Kailangan din, kumita rin aking YouTube para makatulong kami sa scholarship, na lalo na hindi agad na natutugunan ang mga pamilya about sa mga scholarship. Magkaroon mga scholarship ay maraming mga requirements na aasirkasuhin ang bawat pamilya para kanilang bawat mga anak at bawat pamilya ay makatugon ng kanilang scholarship. Mag-asikaso ng requirements lahat na kailangan ng requirements saka pa maprubahan ng kanilang scholarship. Di katulad sa mga vlogger o YouTuber na mayroong organisasyon or mga individual na mga vlogger about sa mga scholarship ay automatic agad nabibigay agad yung allowance or sa kanilang pangailangan na talo sa exam na. O, kailangan po yan. Yun po ang nangyayari. Ako, sapat na sa akin kahit ilang libo, 1,000, 2,000, 5,000 na subscriber, 10,000, sapat na po yan sa akin. Hindi na ako nangarap na mag-million subscriber. Pero kung dumating sa atin ng mga ganyan na million subscriber, at talagang tutulong talaga ako ng tulo-tulo. Kasi yung subscriber ng mga tao, ibabalik ko rin yan pagtulong. Kaya ako nagsasakripisyo. Hayaan pa man natin ang pira natin kikitain natin sweldo sa YouTube na hindi tayo swapang sa pira. Bigay. Kasi ang pagiging vlogger at pagiging YouTuber, rolling lang din. Ang panonood ninyo ng mga viewers, itutulong din namin yan, ibabalik lang din namin. Ganyan po ang aking mangyayari yan sa atin. Gagawin ko po yan. Mas bintahan na lang na mayroon vlogger na nagkukwento ng ganyan kaysa sa wala. Namimisa ang ating isip at ang ating mata kung ano nangyayari. Hindi man ako makabalik doon sa It's Rain dahil pagod na rin ako sa pag-deliver ng tuyo. Pagod. Nagbabike ako. Mula sa Caloocan, babalik pa ako sa It's Rain sa Pasig. Pagod na. Kaya isang bisis ko naman doon, yun nasaksihan ko na talaga ang nangyari. Oo. Kayo na mga hindi vlogger, kayo ang sumaksi doon. Huwag lang kayo mag-ingay-ingay. Sumaksi kayo, maraming mga Mr. Media doon na mag-report. Doon nyo masasaksihan na mali-mali ang mga report nila. Kung mali naman sila, minsan pinuputol na po yan. Pinuputol nila, ini-edit, kinakat nila. Kung saan ang maling bigkas, pinuputol nila, tinatanggal ang mga video at saka mga report nila. Kinakating yan. Wala na doon ang mali nila na bigkas. Kaya kami ang nakasaksi mismo. Mataas silang pinag-aralan pero mga mali-mali ang mga report or mga balita na inukwento nila sa report sa GMA7, sa TV5, sa ABS-CBN. Kaya pala ang nangyayari, ang mga tao noon nagpapaniwala. Kung hindi pala dumami ang tao noon nasa EDSA, hindi pala mangyayari na lumalabas ang katotohanan. Oo. Kaya ang EDSA, kaya sabihin, bakit kayo nandiyan sa EDSA? Anong mayroon? Siyempre, para ipakita na yung EDSA na yan, dahil nga kung tayo ay nakaupo lang, hindi tayo kumikilos din, hindi natin naiisip na tayo ang nagluklok sa presidente, tayo rin ang papalis sa pamamagitan ng isang malayang mamamahayag at tayo na ayaw na natin sa pinuno natin. Dahil hirap na ang mga tayo na mga mahihirap na sobrang mahal ng mga bilihin at may mga corruption din nangyayari. May mga kurakot. Dahil dalawa lang yan, negosyante at saka mga politiko. Kaya tayo ang apektado dahil mahal ang mga bilihin. Dahil sila lang nag-uusap, mga negosyante, na malalaking negosyante at mga politiko. Kung walang politiko, tataas ba mga negosyante ang bilihin? Hindi, di ba? Ang politiko ang hindi nagpapataas ng mga tubo.
sa kanilang mga sinasabing pabulsa, hindi tataas ang mga negosyante ng presyo ng mga bilihin. Kasi wala silang karapatan magtaas ng mga presyo ng bilihin. Dahil hindi nababawasan kanilang puhunan at sa kanilang tinutubo. Kaya yan sila tumataas ng mga bilihin dahil kanilang tinutubo nababawasan at kanilang puhunan nababawasan. Dahil sa politiko. Ngayon, nalaman nyo na, di ba? Anong po yan nangyayari? Kung gusto nyo, dahil ang aking sa charity, nagkaroon tayo ng miscontent. Pag atmas na 1,000 ako subscriber sa YouTube, tutulong at makikita nyo sa vlog yan. At lalo makauwi na ako sa biliran. Doon muna ako magpupokus sa pagbablog at para marangkad ang aking YouTube. At makikita rin ang mga pagtulong natin na araw-araw mag-vlog ng pagtulong. Lalo kung kumita na ako sa YouTube, yun na yun. Makikita ninyo sa video, sa vlog. Hindi lang ako puro daldal. Kahit nga wala pa kong sahod, tumutulong na ako noon Tag 100, sarili kong pera yon. Sarili kong tubo ko sa tuyo yon. Lalo kung kumita ko sa YouTube, ay hindi ako magdadamot, hindi ako madamot na tao. Ganon po ang nangyayari sa atin. Kaya nagmahal mga bilihin. Dahil kakutsabahan ang mga politiko at mga negosyante. Kaya tayo ay namimissing kay nakikita natin sa mga balita, ganyan-ganyan. Hindi na, sinasaulo natin din ng mga report nila. Nagpapaniwala din. Ngayon, dahil sa mga vlogger na nakukulimbat at nalalaman natin na mayroon pala silang nuloko na mga Pilipino. Nuloko mga Pilipino ng mga report nila, yung ganyan ang katotohanan. Ang tao rin naniwala. Nako. Na ganyan kasi iniisip nila, mystery media yun, nasa posisyon sila. Kahit paanong taas ang antas ng kanilang posisyon at saka kanilang pinag-aralan dahil mga mali ang kanilang update na kami mga vlogger na nakakasaksi na mali-mali ang kanilang mga kwento at balita. Kung mali man, pinuputol nila yon. Kaya ako nga nakasaksi ko doon, pinuputol nila, ini-edit. Pagdating na doon sa balita, nawala na yung kinukwento nila doon na kung ano-anong pinagdadaldal na nila doon sa Israel. Nawala na. Dahil ayaw nila makuyog rin ng mga nanuniwala sa mga katotohanan ng balita. Lalo sa mga OFW na nagagalit na rin mga OFW ngayon, naghihirap na nga mga OFW doon dahil nga sa ganito nangyayari din sa ating bansa. Tumaas na kaya ngayon ang dollars. Ang dollars ngayon, tumaas na ang value sa piso dahil sa ganitong nangyayari sa atin. Dapat na nga talaga hindi na mamulo si Bongbong Marcos. Kung para walang gulo, bumaba na lang siya, mag-resign na lang dahil kawawa ang mga mahihirap. Hindi niya kayang pababain ang mga bilihin dahil isap mata lang nang siya ang naging presidente na, isap mata lang tumaas agad ng bilihin. Hindi niya napipigilan dahil may mga kasanggan dikit ang politiko at mga negosyante. Sila nag-uusap-usap yan. Kaya nangyayari yan. Mga may hirap ang nagugutom, may hirap ang kawawa. Dahil ang isang buwan na sweldo tulad sa atin ay yun lang, pambayad utang, wala nangyayari sa ating sweldo. Di na tayo makaipon, di na makabili ng panty, di na makabili ng brief, di na makabili ng t-shirt, o sopan o pantalon. Doon lang puro lang sa pagkain. Ang iba nagtitipid na. Higpit sunturon. Para may maipon-ipon lang na pera. Yan po ang katotohanan ng mga mahihirap. Kami ng mga mahirap. Higpit na lang pagbili ng mga pagkain. Para mayroong maipon. Dahil sa sobrang mahal ang mga bilihin. So maraming salamat po sa inyong panonood sa ating video vlog. Sa ating YouTube channel. Katotohanan po yan na ating kwento. Dahil ako nakasaksi sa Israel na maraming mga TV station nandoon na mali-mali ang kanilang kinukwento.
na hindi na natin naririnig, pinuputol nila yon, kinakat nila para hindi mapanood at hindi marinig ang nanonood doon sa TV. Ako mismo nakasaksi. Kung hindi pa kwento dito sa ating update dito sa gilid ng Ilog Pasig. So hindi po ako napunta ng Itza Shrine. Oo. Hindi po ako napanig kay Duterte, hindi po ako napanig kay Marcos. Bilang gusto ko kasi patas. Ayaw kong tayo ay mayroong kinakampihan ng mga politiko or mga pamilya na malalaking mga apelyido sa ating bansa, Marcos o Duterte, or sino pa man dyan ng mga mababang level ng mga politician. Hindi ako kumakampi. Kaya ako nag-YouTube, kaya alam ko ang ating patakaran kung saan tayo lulugar. Kung saan ang nakikita natin hindi maganda, ibabalita lang natin dito at i-report natin dito kung anong totoo. Kung ano man ang mga achievement, ibabalita rin natin ang mga achievement na malaki ang improvement, malaki ang mga nagawa ng mga project sa mga nasasakupan o sa ating bansa. Ganun po yan. Pinapaangat ka, tapos malaki ang itutulong mo sa ating bansa. Pero kung hindi naman nakakatulong, yun rin ang aming babalita na walang improvement, ganun pa rin nangyayari. Kawawa pa rin tayo. Lalo sa mga bilihin na taas ng bilihin. Alangan para tayo mga ano nito, naglulukuhan lang dito sa social media. Sa ating pagkukwento, naglulukuhan lang tayo na ganito, uy, mayaman ang Pilipinas. O marami naman nagyaman ng mga Pilipino dahil nagbaba ang mga bilihin. Ang bigas, 20 kilos na nga. Ang kilo. Niniwa. Diyos ko. Kaya yun, ang kwento lang natin ay katotohanan lang po. Nasa sa inyo na lang yan kung mag-subscribe kayo o hindi. O mag-follow. Wala rin ako magagawa kung ayaw nyo. Dahil karapatan nyo yan. Na ayaw mo sa akin, ayaw manood sa akin, wala akong magagawa niyan. Dahil bawat isa sa atin malaya tayo kung anong gagawin natin sa ating sarili. Ganun po yan. Malaya po tayo na magdesisyon. Dahil demokrasya nga tayo, sabi ko nga. So maraming salamat po sa inyong lahat. Kasama tayo sa sulok ng daigdig at dito sa ating bansang Pilipinas. God bless and bye-bye!